Good morning to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusupport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan, and syempre wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? And don't forget to share this video para mas lalong lumaganap at kumalat tong ating ibabalita for today. So dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ito nga guys, bago sumikat si Alden Richards, sumali muna siya sa Starstruck. Sa mga hindi nakakaalam at sa mga bago kong followers dito sa aking YouTube channel, sumali muna siya sa Starstruck. So ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recaps, once again si TT o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, eto na nga guys, sa mga hindi nakakaalam, just for all you know, sa mga bago ko pang followers dito or sa mga bago kong followers dito, para bang nadagdagan tayo 3,470 lang tayo dito. Ito na nga, just all you know guys, bago sumikat si Alden Richards, marami mo na siyang pinagdaanan sa buhay at marami siyang hard work. Kumbaga marami mo na siyang rejection, at isa na dyan guys yung sumali siya sa Starstruck. Oo guys, sumali siya sa Starstruck at eto nga, nakapasok siya guys sa top 60, at eto lang ang masaklap, hindi na siya nakapasok sa top 14 survivors. Kabatch niya sina Rocco Nasino, Sara Labati, Steven Silva, at kung sino-sino pang mga hindi naman sumikat. Mas nauna pa siyang sumikat, or mas sumikat pa siya ng bonggang-bongga kaysa dun sa mga nabanggit ko. Oo nga, runner-up. Oo nga, nandito na tayo, runner-up, and syempre mga grand winners. Pero guys, nasaan na sila ngayon? Nasaan na yung mga nabanggit ko? Nasaan na yung mga binanggit ko? 'Di ba wala na? 'Di ba mga nagsilipa na sa showbiz, or mga yung isa lumipat ng network, yung isa wala. Yung lalaki nawala bigla. Yung babae naging ex-wife pa ng isang sikat at naging former hari ng GMA7. 'Di ba? At ito nga mga ka-ADN, yung isa paso Enzo lang. Runner up pa yun na. 'Di ba? Yung isa paso Enzo lang nakasama ni Alden sa Stars on the Floor. Pero tignan ninyo si Alden, namumutik-tik ang projects. Pero kung eto lang pero tignan nyo naman, kung walang Aldab, 'di ba sisikat ba ng bonggang-bongga yan si Tisoy, 'di ba? Sisikat ba ng todo-todo yan si Tisoy kung walang Aldab? 'Di ba hindi? 'Di ba? Kaya he's very thankful to Aldab, and syempre sa tambalan nila ni Main. Kasi kung hindi naman dahil kay Main, 'di ba ang tagal na niya sa showbiz, 5 years, 'di ba? Kung sa panahon na yan walang Main Mendoza, ay naku, hindi sisikat yan si Alden, 'di ba? Eto guys, hindi ako magiging harsh kay Alden, pero hindi yan magiging sikat ng bonggang-bongga, hindi gaya ngayon na sobrang sikat niya ngayon. Malamang sa malamang kung hindi dumating si Main, ay malamang naging suki yan ng mga pahubad-hubad sa GMA. Malamang sa malamang yan. Kasi yun yung ginagawa niya dati, karelasyon, 'di ba? Yung mga pataples-taples kuno, 'di ba?
Malamang kung ano-ano ng hubad yung ginawa niyan ni Alden para sumikat. Pero buti na lang talaga dumating si Maine Mendoza at syempre na isalba siya ni Maine sa ganong genre, 'di ba? Oo nga, starstruck, pero 'di ba 5 years ago na lumipas yung starstruck batch niya, hindi pa siya gaanong sumisikat or hindi pa siya sumisikat ng bongga. Buti na lang talaga may Maine Mendoza talagang naging savior. Si Tisoy, 'di ba? At ito nga, 'di ba? Pinapabayaan na rin siya ng network niya, pinapabayaan na rin siya ng GMA. Kaya nako, pinapalabas ngayon ng GMA na inalagaan nila. Ay nako, nalagaan ninyo ngayon lang, pero nung mga unang panahon, 'di ba? Nung mga bago mag-starstruck si Alden or lumipas yung pagka-starstruck era niya, talagang nasaan na, 'di ba? Pinabayaan niyo na, 'di ba? Pinabayaan ninyo, 'di ba? Hindi niyo man lang pinapansin eh. Hindi niyo man lang, 'di ba? Hindi niyo pinapansin. Ito guys, real talk lang tayo. Hindi niyo pinapansin si Alden dati. Ang pinapansin nyo lang dati puro Elmo, 'di ba? Puro Joshua, Jake Vargas, 'di ba? Puro ganun lang yung pinapansin niyo before. Si Alden wala, 'di ba? Nandun lang, nasa gilid lang, 'di ba? Kaya wag nyo kaming pagmalakihan na inaalagaan ninyo si Alden. Oo, 'di ba? Inaalagaan ninyo pero nasa likod lang lagi ng mga big stars ninyo. Hindi pa siya big thing. Kaya etong sinasabi ngayon ni Alden na he's very thankful to GMA. He's very thankful sa Kapuso Network um sa pag-aalaga nila, sa pagmamanage ng career niya. Ay nako, Alden, wag kami. Dahil alam namin yung pangbababoy ng GMA, 'di ba? Alam namin yung kung gaano ka pinabayaan at kung gaano ka winalanghiya ng GMA, 'di ba? Hindi ka nga binibigyan ng mga matitinong projects tapos sabihin mo inaalagaan ka, 'di ba? Pero buti na lang talaga, 'di ba? Buti na lang talaga dumating ang isang Min Mendoza, ang live savior mo. Kundi napunta ka na sa Viva Max, 'di ba? Pero sorry na lang ha, yung mga bata, bawal manood dito dahil medyo yung topic natin, medyo sensitibo. And syempre guys, napunta na siya sa pahubad-hubad na genre kung hindi pa siya 'di ba, kung hindi pa siya nasalba ni Maine Mendoza sa ganong genre, ay nako, ganun genre yung napuntahan na ni Alden malamang, 'di ba? Ganun na nakikita ko na talaga ng bonggang-bongga mga ka-ADN. Ay nako. Kasi 'di ba? Alam niyo naman kung walang love team, doon ka mapupunta talagang genre pagka wala kang love team. At kung gusto mong babuyin na ng management mo yung career mo, ay nako, talagang magdasal-dasal ka na. Tignan niyo yung mga walang ka-love team or yung mga nawalan na ng love team. Ano yung ginagawa, 'di ba? Nagbibilad ng kanilang mga sexy abs, ng mga body nila sa mga teleserye, tumatanggap ng mga bed scene, 'di ba? Para sumikat at para mapansin lang, 'di ba? Oo, na sa maturity na tayo, pero guys, 'di ba? Ganun na rin malamang yung kahahantungan ni Alden kung if he continued that genre or if he continued that genre, ganyang yung ganyang postura na topless, 'di ba? Yung mga na rape or mga nanggagahasa, 'di ba? Yung mga nagpapapansin, 'di ba? Yung mga ganyan na genre na na si- ganito ganyan mga ka-ADN, yung mga walang kapalarakang papel,
yung kumbaga papunta ka na sa Viva na Viva Max talaga, or sa VMX talagang genre. 'Di ba? Yung walang katuturan, yung walang silbi man lang na genre, 'di ba? Yung kalalausan mong genre, yung kaanuhan mong genre talaga, yung ikababagsak at ikalulugmok ng career mo, 'di ba mga ka-ADN? So ayun lang mga ka-ADN, 'di ba? Mga simple things talaga. Walang silbi yung pagsasali niya sa Starstruck, yung naging alumnus siya sa Starstruck. Wala yun kung hindi niya nakilala si Main. 'Di ba? 'Di ba pinabayaan nga siya ng GMA eh. Kung saan saan na nga siya napupuntang genre, 'di ba? Mapa-bold man yan, mapamatinong karakter yan. Wala na nga matinong karakter si Alden before, tapos inaalagaan ng GMA, 'di ba? Inaalagaan ng Kanguso Network. Ay nako mga ka-ADN, hirap na lang mag-talk at buti na lang talaga napunta siya ng Itbulaga ng kahit saglit lang. 'Di ba? Nakilala niya yung isang Main Mendoza at syempre naisalba siya ng isang Main Mendoza mula sa kapahamakan na dala ng GMA sa buhay niya. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. See you on my next videos. Bye-bye.